kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Kailangan kayo ng mga kababayan natin, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hindi yung magpasarap-sarap lang kayo dyan nung walang gera, nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon. Hearing lang po, you mentioned po kasi UN Senator Raffy mentioned na may mga complaints po kayong na-receive from OFWs na hindi makontakt yung hotline, nahirapan sila to reach to government officials there. Sir, gaano kalawak yung gravity ng problem na yun? How many complaints has your office received? Si Senator Raffy actually ang naka-receive ng maraming complaints. Ako naman po, I believe around Monday, may kaibigan po ako na who used to work po, we used to work together sa isang network. Nandoon na po ngayon sa Dubai. Gusto niyang umuwi, tinatawagan niya po yung numbers na pinost ko pa naman po, yung DFA numbers po sa Facebook ko. And ang tinatawagan niya, sabi niya, boss, hindi po namin makontak, wala po sumasagot kanina pa. Sabi ko, ilang beses ka nag-try? Sabi niya, kanina pa. Sabi ko, anong oras na dyan? Sabi niya, 6 ng umaga. Gusto namin, naghahanap kami kung saan namin pwede kaming mag-shelter. Wala doon sumasagot. Sabi ko, try again another hour. So, tinawagan niya, mga alauna ng hapon dito, doon, mga 7 ng umaga. Wala pa rin. So, I was forced to call Secretary Lazaro. Sabi ko, Sec, mukhang wala sumasagot doon sa mga hotline ninyo, particularly sa Dubai, wala sumasagot. Sabi ko, what happened? Sabi, sige, I will call them up. Ayun, siguro after an hour, tumawag yung friend ko, okay na, Sen, salamat, may sumagot na po. See? Yun yung isang example. Ako mismo nakatanggap. Pero kay Sen Raffy, nag-email sa kanya, sa Facebook niya, marami sila na, ano ba ito, walang tao, tapos wala pang pasok yung report ni Sen Raffy. In that instance, sir, did Secretary Lazaro say kung bakit hindi makontakt yung hotline na yun? Hindi ko na po siya ginambala kasi talagang full po yung kanyang mga kamay. Ang dami po niyang ginagawa. May mga report po siya na binibigay, sinasabit sa Pangulo every hour na ho yata. Tapos coordinate po siya sa DMW. So hindi ko na ho ginambala. Pero pakiusap lamang ho natin doon po sa mga kababayan natin. I am sure within the next few hours mababasa po nila itong mga reports ho ninyo. Kung kayo po ay mga tiga-DFA dyan, tiga-embahada, kayo po ay tiga-DMW, kayo po ay OWA, parang awa nyo na. Kayo po, nga ang takbuhan ngayon. Kayo po ang representative ng gobyerno natin. Trabaho nyo dyan, asikasuhin ninyo yung mga kababayan natin. Kailangan nila ng moral support at this very moment. Ngayon, kung tatawag sila sa telepono at wala kayo dyan, ano na lang? Di ba? Paano na lamang ho? Magtatanong sila, gusto na namin evacuate, wala silang makausap. Sino kakausapin? Nakaka-demoralize. Takot na takot ka na nga dahil may mga bomba dyan. Gusto mong hingi ka ng tulong sa gobyerno. Nakakahiya naman. This should be your shining moment. Kayo dyan sa DFA, DMW at saka OWA sa ibang bansa. Kailangan kayo ng mga kababayan natin, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Hindi yung magpasarap-sarap lang kayo dyan nung walang gera, nandiyan kayo sa Dubai, pasyal dito, pasyal doon, may mga allowances. Ngayon gera na, kasama sa trabaho ninyo yan. Yan yung sinasabing hazards of your trade. Ayan yung mga delikado. Ngayong gera, mawawala kayo? Sumagot kayo, wala tayong magagawa. Baka tamaan nyo. Yan ang trabaho ninyo, di ba? Baka tamaan ng bomba ang embahada. Wala tayong magagawa. That is your job. Do your job. Kasi itong mga kababayan natin, they need the government's help. Kayo ang gobyerno dyan. You represent the Republic of the Philippines. Kailangan ng mga OFW natin, 2 million sila dyan, needs the government help. They need the help of the government. Kailangan yung tumulong. 24/7, sabi ng Pangulo, dapat kayo bukas. Hindi yung, kung hindi pa tatawag dito, kung hindi pa tatawag mga senador, tsaka pa lang kayo bubuksan ninyo mga telepono ninyo. Para saan pa? Kailangan po kayo ngayon, ipakita nyo ho yung inyong trabaho. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Wala naman kayong mga silbi. I understand, natatakot lahat po tayo. Pinili nyo ho yan eh. Hindi ba ninyo naisip yan?
Nagtrabaho kayo sa DFA, hindi nyo nakita, baka magkagera. Pumasok kayo sa DMW, na-deploy kayo dyan. O, pumasok kayo sa OWA, madideploy kayo sa abroad. O may gera. Ano ngayon? Pati kayo magtatago. Wala tayong magagawa. Yan ang trabaho na pinili ninyo, so panindigan na ninyo. Magtrabaho kayo ngayon, kailangan kayo ng mga OFW. Magpupush po kayo ng accountability doon sa mga hindi nga makontak or ginagawa yung trabaho nila na personnel Tomorrow po, official? yun po yung itatackle po natin. Will be, kasi babalik po sila dito bukas ang DFA, ang DMW and OWA. Kailangan ho. Kasi ito po yung nakikita natin, yung mga OFW, karamihan po yung tumawag kay Sen. Rafi, mga DH po, domestic helpers, natataranta. Yung isa, kinikwento niya, doon po siya pinaglalabas sa bubong. Kitang-kita niya yung mga eroplano ho doon. Gano'n lang katakot, di ho ba? So that's what we're saying. Pag tumawag, kailangan bukas mo yung linya mo para may matawagan, di ba? Kahit sino naman sa atin, emergency hotline, parang walang siniwan niya, may sunog, tawag ka sa bumbero, walang sumasagot, magpapanik ka. Pero kung may sumagot ka dito, o may sunog dito, o may sumagot sa embahada natin, saan po ako pwedeng pumunta, sir? Pwede niyo ba ako sunduin? Natatakot na po ako. Pag may narinig sila sa kabilang linya, nare-relieve sila yung takot. Ay, may gobyerno. Kaya ipakita nyo dyan, kayo ngayon na-assign sa abroad na yan, wag yung akala nyo pasyal-pasyal. Yung gera ngayon. Wag lang yung puro pasyal at allowances, etc. inatupag ninyo. Gawin ninyo ang trabaho nyo ngayon. Ipakita nyo ngayon. Kailangan kayo ng mga kababayan natin. Kayo ang nilagay ng DFA, nilagay ng DMW dyan. Magtrabaho kayo ngayon. May assurance na as we speak from the heads of agencies na kikilos kasi napakalawak yung area sa Middle East na apektado. Opo, meron po silang, that's what they're doing right now. Sila Secretary Kakdak, sila Secretary Lazaro, pati yung Tiga-OWA, sila Piwi. They're working 24/7 round the clock. Ito ang problema sa atin. Dito sa taas po, kumikilos lahat. Pero paano yung sa baba? Paano yung sa frontline? Wala pong iniwan yan sa isang sa gera. Yan, gera po. Yung mga general dito, lakad, nagbi-briefing lahat. Yung mga, paano ko yung sundalo mo doon, wala pala, nakaupo lang, ayaw na lumaban. Kailangan po sila eh. Sila po yung pinaka-importante dito. Kahit ano ang bigay na instruction dito sa taas, kung yung sa baba hindi kikilos, paano na lang makakatulong yung mga yan? Di po ba? Anyway, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Mamaya po may sasabihin pa ho yata din si Senator Rafi. Thank you.